Kim Chu, na in love na di umano kay Paolo Avellino, kaso nakipagbalikan kay Janine. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Unti-unti na umanong nahuhulog ang loob ni Kim Chu kay Paolo Avellino. Ayon sa source ni Ogie Diaz, ani ni Ogie, natatouch umano si Kim sa mga gesture ng aktor. Matatanda ang nagkasama at gumanap ng mag-asawa sa teleseryeng Linlang sina Kim at Paolo. May nakapagsabi sa akin na narinig ko lang naman. Meron lang nagparating sa akin na unti-unti pala ay nahuhulog si Kim kay Paolo. Yun lang ang nabalitaan ko ha. Natatouch si Kim sa mga gesture ni Paolo dahil bukod sa sweet ay karinyoso. Bukod doon, maasikaso. Yun talagang nararamdaman ni Kim Chu na babae siya kay Paolo Avellino. Chika pa ni Ogie sa showbiz update. Kaya nga lang, wala namang linaw yun kung split na si Sian Lim tapos na focus ang atensyon ni Kim Chu kung sakali kay Paolo Avellino. Wala namang kasiguraduhan mula kay Paolo kung may nararamdaman din ba siya kay Kim Chu. Posibleng meron, posibleng rin parang mahal ko to bilang kaibigan. Dagdag pa niya pero aniya, ang masaklap ang sabi sa akin ng aking source, nagkablikan na raw si Paolo Avellino at si Janine Gutierrez. At sa kabilang banda, statement ni Marisa Gal, nakitaan ng butas ni Boy Abunda. Nagbigay ng pahayag ang TV host manager na si Boy Abunda sa inilalabas na statement ng kapamilya actress na si Marisa Gal kaugnay sa kinakaharap nitong cheating issue kasama ang ka-love team na si Anthony Jennings. Sa latest episodes ng Fast Talk with Boy Abunda noong Biyernes December 6, may napansin itong butas sa isang bahagi ng pahayag ng actress. Ito ay ang pagsasabi ni Maris na hindi niya alam na habang may something sila ay in a relationship pa ito kay John Villanueva, ang ex-jowa ng aktor, at ang nag-umpisa ng kontrobersya matapos maglabas ng screenshot ng usapan ng dalawa. Mayroon kayong exchange sa text messages ni Anthony na delete tayo. Can you delete screenshots and messages? Sagot ni Anthony, alam mo, hindi pa naman ako nagdi-delete pero gets mo kung bakit kailangan nating mag-delete. And then there was a line of conversation that said, someday hindi tayo kinakailangang mag-delete, hindi tayo kinakailangang magtago. Say pa ni Tito Boy na kumu-question kay Maris. Anya, tila hindi tumutugma ang sinasabi ni Maris sa kanyang public apology na inilalabas sa screenshot ni Jam. To say that you didn't have any acknowledge or knowledge that they're still together. Medyo kino-question ko as in as audience, as a commentator. Dagdag pa ni Tito Boy. Sa kabila nito ay pinahayag pa rin ng TV host ang paghanga sa tapang ni Maris na humarap sa publiko. Matata ang ginulat ng actress ang lahat matapos ilabas ang kanyang public apology nitong Biyernes, December 6, kung saan inamin na niya ang kanyang pagkakamali. Ilang oras matapos ng kanyang public apology ay sinamunod naman si Anthony na tanging paghingi ng tawad ang sinabi. Sa lahat ho ng nangyari nung nakaraang araw, sa lahat po ng taong nasaktan ko, especially po si Maris at saka si Jam, saan ni Anthony, pagpapatuloy pa niya, humihingi po ako ng tawad. At sa kabilang balita naman, Jong napaiyak si Ryan sa sorpresang showtime. Naging emotional sina Jong Hilario at Ryan Bang sa isang sorpresa mula sa It's Showtime noong Lunes sa ABS-CBN. Naging emotional sina Jong Hilario at Ryan Bang sa isang sorpresa. Napaiyak ang It's Showtime mainstays na sina Jong Hilario at Ryan Bang noong Lunes nang magulat sila sa mensahe na pasasalamat mula sa non-time programa at sa mga taong kanilang natulungan. Ang emosyonal na sandali kung saan napanood ni Hilario at Bang ang mga recorded message mula sa kanilang mga katrabaho, empleyado, charity beneficiaries at personal staff ay bahagi ng opening segment ng programa ng ABS-CBN na nagsisimula sa 30th anniversary celebration ng It's Showtime. Sina Hilario at Bang ay nagkasama sa traditional na linggo ng magpasikat at sa gayon ay pinaris din bilang unang pares ng mga host na nabigyan ng taos-pusong sorpresa. Parehong naiyak sa tribute kung saan kasama na rin ang mga sulyap sa kanilang mga simula at di malilimutang mga sandali sa It's Showtime. Mula sa mga guest chat sa unang 2 taon nito hanggang sa mga regular host mamaya, nakatagdang magtanghal sina Hilario at Bang sa entablado ng magpasikat sa Martes. Kasunod ang pagtatanghal sa Lunes ng kuputan ni Ann Cortez kasama sina Jackie Gonzaga at Ayon Perez. Nakapila pa sa natitirang bahagi ng linggo sina Kim Chu, Jules Jugueta at Didi Corpus sa Miyerkules, sina Vice Ganda at Ami Perez ng Huwebes at sina Ogie Alcacid at Karen noong Biyernes. Ang magpasikat ay adversary case ng ABS-CBN program mainstays na nakikipagkompetensya para sa mga cash prize na ibibigay sa kanilang napiling mga charity. At sa kabilang balita naman, Joshua Garcia, nahuli raw na nagmamall Makoy galit na galit.
How true ang kumakalat na chikang nangangalaiti ang kapamilya aktor na si Makoy De Leon nang malamang nagmomol ang partner na si Ellis Joson at kapwa aktor na si Joshua Garcia. Ayon sa latest episode ng Showbiz Update hosted by Ogie Diaz, Mamaloy at Ate Emerina, namataan raw ang dalawa na nagmomol ang Stars Magical Christmas 2024. Nagkwento lang sa akin. Nagaano katotoo na sa ballroom ay nagmolmol ang term sa akin ay nagmomol. Kaya nga hindi ako maniwala na doon ay nagmumulmol sila sa ballroom, sina Joshua Garcia at Ellis Joson. Sabi ko parang hindi ko naman makitaan na mayroon silang tendency na nagaganon kasi kung dalawang tao ay may balak ng kailihan, diretsong sa kwarto yan, saad pa ni Ogie Diaz. Dagdag pa niya, hindi naman daw alam na nagkwento sa kanya kung saan dumerit siya sina Ellis at Joshua. Pagkatapos ang kaso ito na, yung pangyayaring yun ay nakarating daw kay Makoy De Leon, ang jowa ni Ellis. Hindi rin daw alam ng source ko kung kailan ngayon nag-bodyguard si Joshua Garcia. Dahil ang kwento sa akin may bodyguard na raw ngayon kahit saan magpunta. Chika pa ni Ogie Diaz. Dagdag pa raw ang rason ng pagkakaroon ng bodyguard ng aktor ay dahil galit si Makoy sa kanya na pag-alaman. Nakarating dito na nagkasamtingan itong si Ellis at si Joshua. Siyempre sa galit niya, parang napamura siya tapos napabanta pa. Yung the usual na makita mo lang to sasaputin ko to. Ngunit hindi raw sila sigurado kung yun ba talaga ang sinabi ni Makoy at kung doon ay nagsimula ang pagkakaroon ng bodyguard ng aktor. Dapat malaman natin mula kay Makoy, kay Ellis at kay Joshua Garcia kung ano ba ang totoo kung nagmolmolan ba sila sa Star Magical Ball. Nagalit pa talaga si Makoy kay Joshua na malaman ang nangyari sa dalawa. Sana naman hindi ito totoo kasi ito nga ang sinabi ko, kung nakainom mo lang problema, basta sa tiyan ang punta at huwag rito sa ulo. Dapat iniisip nyo ang inyong mga career. Say pa ni Ogie, sa ngayon ay wala pang konfirmasyon mula sa artistang sangkot sa issue kung may katotohanan ito. Bukas naman ang bandera para sa pahayag ni na Ellis, Joshua at Makoy hinggil sa issue. At habang sa kabilang balita naman, si Ian Gaza kinontra si Marissa Cal. Hindi totoo na alam ni Rico. Pinabulaanan ng pambansang marites na si Ian Gaza ang pahayag ni Marissa Cal na alam ng dati nitong karelasyon na si Rico Blanco ang namamagitan sa kanila ni Anthony Jennings. Sa kanyang Facebook post nitong Biyernes December 6, pinantaan nito ang viral na pahayag ni Maris patungkol sa isyong panluloko niya. Hindi totoo na alam ni Rico. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang kanyang mga utak na malinis siya at hindi niya niloko yung tao. Saad pa ni Sian. Ika pa ni Sian, wala rin katotohanan na June 2024 lang nagsimula ang namamagitan sa kanila ni Anthony. Isa pa raw ang kasinong rin daw na walang alam si Maris na magjowa pa sina Anthony at siya habang nagkaroon na sila ng ugnayan. Sinisiyan, hindi totoo na hindi niya alam na si Anthony pa at siya, kaya nga sinisigurado niya kay Anthony na mag-delete ng buong convo. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na siya ang biktima lang din dito.